Hello guys! Hello. This is for Virgo. Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Virgo. First card natin is Elephant. Grounding. Ground your energies and emotions deep into the earth. Okay, be humble. Be grateful, be humble, be kind. Ano ba? Sabi ng baraha dito kasi elephant siya. So this is the message from your spiritual helpers and elephant na kailangan mo daw na maging kalmado, maging humble. So whatever success na mayroon ka ngayon, just be humble, but just be grateful sa kung ano man na blessings yan. Okay. Okay, love. OMG. Okay, Virgo. Alam mo yung yung baraha mo, parang resonated siya sa Sagittarius. Are you in a relationship with Sagittarius? Or there's someone special na Sagittarius sa'yo? Kasi sinasabi ng baraha sa'yo dito na for the month of April, since pera yung pinag-uusapan natin dito, wag ka daw masyadong mag-focus ngayon sa pera. This April, kailangan mo daw nabigyan ng atensyon ang iyong sarili. Physical health, mental health, emotional health, love life, family life, and grounding, vacation. Okay, as much as possible, spend time with the nature, with your family, spend time with someone, pwedeng maging humble ka, parang ganun. So, yan guys. Wow! Huwag ka daw masyadong nakafocus sa pera. Focus ka daw sa sarili mo. Okay, let's check. Okay, Ace of Swords. Emperor. Nine of Pentacles. Wow, ang ganda. Okay, Two of Wands. Okay. So, kung makikita mo dito, Virgo, there's a sun. So, yun, ang focus mo this month of April is vacation, love life, spending time with the family. Oh, diba? Sabi ng bara sa'yo, God will provide. Okay? So, kailangan mo daw na this month, spend time with someone na pwede kang maging malagaya, maging masaya, mag-enjoy ka kung may mga party, ganyan. Alright. So, next natin is Ace of Swords. So, there's a parang message. You will receive a message from someone powerful. Maybe boss, maybe company, secretary, company, treasurer, HR, or kung sino man siya. So, you will be receiving an information, parang an update from someone powerful sa'yo. So, maybe magbibigay sa'yo ng update about sa promotion, or pwedeng sa mga requirements, ganito. Next naman, there's a Virgo here na parang you're planning to travel, you're planning to change your career. Nakikita ko na you're planning to find talaga or hanapin kung saan ka magiging successful financially. So, dito sa barahang ito, sinasabi na you're, parang meron ka sa isip mo na eto yung pera na gusto kong magkaroon ako sa bank account ko. Eto yung gusto kong bilhin. But, siguro sa ngayon, medyo hindi ka pa sigurado talaga kung ano yung kailangan mong gawin kasi pwedeng hindi pa siya available or marami pang mga gulo or marami pang mga obstacles and challenges. So, sinasabi ng bara sa'yo na this month of April, you need to parang enjoy yun. Mag-enjoy ka muna. Kasi yun daw yung pinaka-crucial, pinaka-importante mo na kailangan na gawin. Okay? Alright, so let's check.
Okay, Ace of Swords, Eight of Wands, wow, Justice, and Knight of, okay. Sa ilalim mo dito, this is money. This is your future money, o, diba? Sabi ng bara sa'yo, hindi ka dapat nag-aalala para sa future mo. Especially sa pera. Kasi, sabi ng bara sa'yo dito na you're destined to sit this one, diba? Sa throne na to. So, hindi ka dapat nag-aalala sa pera. Kung nag-iisip ka ng promotion, wag kang magmamadali. Kasi darating sa'yo sa tamang panahon. There's someone here, powerful, na posibleng makakatulong sa'yo in the near future. Yung pera na minamanifest mo, pinapangarap mo, mahahawakan mo yan sa tamang panahon. Alright, so strength. Sabi ng bara sa'yo, this month of April, napaka-importante na mag-focus tayo sa sarili natin, sa well-being natin. Nakikita ko sir dito, yung 4 cards na to, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cards din, same lang yung energy niya. So, parang sinasabi, isang exciting na job offer, contract signing, karma, paperwork, documents, job offer, or location, ang posibleng i-offer sa'yo ng universe, pero, hindi ka makapag-desisyon. Kumbaga, sinasabi ng bara sa'yo na yun na nga, if ever na hindi ka makapag-desisyon, may nag-o-offer sa'yo, mag-stay ba ako dito sa company na to or lilipat? Mag-apply ba ako ng promotion or hindi? So, kailangan mo daw na magpakatatag. Kailangan mo na pag-isipang mabuti lahat ng actions mo. And sinasabi ng barahan na if hindi ka sigurado, pwede mo muna siyang ihang. Pwedeng wag ka munang magde-decision this April. Patapusin mo lang siya. Or pwedeng June. Parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na there's a karma coming para sa'yo. So, kung sobrang masipag ka, siguradong sigurado yung promotion dito. Like renewal of contract, parang ganon. If kung medyo hindi ka naman magaling sa trabaho, possible na mali-layoff ka or possible na makasama ka sa mas layoff, parang ganon. So, sa baraha mo dito, sinasabi na kahit na mawalan ka man ng trabaho, yun na nga, hindi ka dapat nag-aalala kasi there's a future news here na paparating sa'yo na makakatulong talaga sa kung ano yung naka-destiny sa'yo. Alright? So, thank you guys for watching. Bye!